Ano nga ba pinagkaiba ng seagoing vessel at sa mga inland ship barge? So, papaliwanag ko lang yung mga alam ko. Yes, sir. It was bushers. Kung sa mga seagoing vessel na malalaking barko ay medyo merong engine department, galley department, deck department, dito po sa inland ay all around ka. So, pwede ka sa deck, sa galley, at sa engine. Kumbaga nga, kung tawag sa mga seagoing vessel ay GP, General Purpose. Yes, sir! Kung sa mga seagoing vessel ay napakarami ng crew, merong 8, 13, 15, 18, or 20, 28 pa nga kung minsan. Meron pa kang 30, alam ko eh. Pero dito po sa inland, depende po sa haba ng barko. Depende rin po kung gaano ka-busy ang masasakyan nyo. May tipong 2 lang kayo ni Kapitan, 3 kayo, 4, swerte na pag 5 kasi marami kang katulong sa trabaho basta hindi magulang. Yes, sir! Sa mga PPE naman dito sa RM, meron din naman dito libre, syempre. Kung sa seagoing vessel, laging bagong shoes, bagong coveralls, bagong gloves. Dito rin naman. Pero depende pa rin sa amo mo. Minsan kapag reliever ka lang yung mga pinaggamitan mo ng gamitan mo kasi yung mga pinaggamitan mo ng gamitin mo kasi nga reliever ka lang. Pero kung regular ka siguro sa barko, kung mag-request ka, bibigyan ka naman ng owner. Ng owner captain mo. Yes, sir! Sa oras naman ng trabaho, kung sa seagoing vessel, meron kang fixed hours na sinusunod dyan, lalo na kung 8 to 5 ka lang, o kaya kung digwardia ka naman, kung 8 to 12 ka, 8 to 12 plus 2 hours alang overtime. Dito sa inland, sir, 8 to 5 ka rin naman kung sailing days. Pero syempre, may luck, obligado ka nagigising, di ba? Pero depende pa rin yan kung duty kayo. Kung sa trabaho naman po, lalo sa mga maintenance, magkapareho lang din naman po sa seagoing vessel at sa mga inland ship barge. Yun nga lang, ang pinagkaiba kung maarte dyan ang mga puting nakakasama natin sa mga seagoing vessel, dito naman po sa inland ay triple nyo po ang arte, lalo sa mga pintura. Dito sir, pag nangatok ka, wire brush, masasandingin mo pa, tapos magmamasilya ka pa, depende sa arte ng kapitan mo. Swerte mo na lang kapag parang seagoing vessel lang yung pinagagawa sa'yo, katok, wire brush, primer, final. Dito sa barko kung sinakyan ko, ganun lang. Kaya medyo easy lang, hindi sila maarte. Tuwing summer or pa-summer nga lang sila nagpapakatok dito at nagpapapintura kasi buong winter, kadalasan ng trabaho dyan is washing. Washing ka lang ng washing sa barko kahit winter. Pagdating naman po sa mooring, kung sa seagoing vessel ay napakarami nyo mag-mooring. Isa sa may team sa proa, meron din team sa pupa. Dito naman, ikaw lang mag-isa. Depende kung dalawa kayo. Swerte na pag dalawa, pero kung mag-isa ka lang, sanayan lang din naman. Maliliit lang naman yung lubid Tingin ko dito lang sa barko ko yung malalaking lubid. Dito kahit AB ka, OS, o bosong ka, pumpman, o dati ka mang opisyal, pag lumipat ka rito sa inland, mararanasin mo rin magiging taga-makina. Kasi dito, mag-check ka rin ng engine oil, mga grasa, kung pwede pa ba lagyan, wash paint, linis ng langis, change oil, ganun din po. GP ka nga, kumbaga. Kaya yung mga nagtatanong kung pwede ba rin mga taga-engine dito, pwede. Kung ikaw naman taga-engine, mararanasan mo rin kung paano magtrabaho sa deck. Ganun lang kasimple. Opo. Punta naman tayo sa safety. Kung sa mga seagoing vessel, kailangan pa ng permit bago ka magtrabaho ng working aloof, kailangan ng harness, lifeline. Dito po, hindi po uso ang harness. Wala rin pong permit. Kaya kung sa makikita nyo sa mga nagpo-post ng video dyan, mga taga-inland boys, natural po yun dito. Hindi po uso yung lifeline or harness. Ang importante dito, lagi ka lang naka-life vest. Yun po talaga yung importante rito. Hindi po sila nagbibigay ng harness dito Kumbaga nga dito sa mga inland boys, sa trabaho namin dito safety first. Kami na po gagawa ng safety namin. Alam din naman po namin na delikado, pero syempre, kailangan safety ka rin lagi. Kasi alam naman natin yan sila Kunyari lang may pake, pero wala. Joke.
Dito po sa mga inland, dito po sa inland barge o inland ship, depende po sa owner nyo kung ano gusto niya. Minsan, tatanungin ka, swerte, pag tinanong ako, magka-deal ba kayo kung pahig kayo sa ganong kontrata? Kasi minsan, meron ditong 93, 84, 63, 62, 32, tas 31, 3132, 4 meron ding 4 months 4.5 on, then 1.5 vacation. Depende nga po yan. So, ibig sabihin po nun is mga 3 months on board, 1 month and 2 weeks kang bakasyon. Ganyan. Sa mga 9.3 naman, 6.3, 9 months on, 3 months bakasyon. Uy, sarap nun, mahaba-haba. Meron din pong 4.4. Sarap ng mga taga 4.4 dyan. Sana all. Sa sahod naman po, medyo meron din namang mga ibang sa seagoing vessel, malaki-laki talaga magbigay. Dito pwede na. Pwede dito kasi euro, di ba? Tsaka, maganda rito is vacation, bayad ka pa rin. Di ba? At least, kung may project ka, tuloy-tuloy. Di ba? Yun ang maganda. Tsaka alam mo na kung kailan ka babalik. Hindi na yung parang magmamakawa ka sa crewing pagka 3 months ka na, 4 months ka ng bakasyon. Kasi may mga ibang crewing dyan, hindi naman sa lahat. Pero may mga, aminin naman natin alam naman natin na may mga crewing talaga na pagka bagong uwi ka tawagin ka kagad Sabay kuha ng passport, seaman's book. Panay ganun yan, no? Hanggat hindi nakikita yung $100, parang mawawasak na yung seaman's book mo tsaka passport mo. Alam ng kabats ko yan, si George. George Bilbao. Laging nakaipit sa likod yung $200 nun. Tapos 7 months pa rin bakasyon. Dito po kasi sa inland may ticket ka na rin pabalik. Kung 3 months man ang bakasyon mo, umuwi ka ng May 1, May, June, July, August 1 din po ang lipad mo pabalik dito. Meron ka na, di ka na magtatanong ko, Sir, alam mo, line up ko. Opo. Experience naman po sa pag-a-apply, kung ilang years experience po natanggap nila dito sa inland is, sabihin nga natin ito, pangit naman pag nagpaka-impokrito ako sa inyo, di ba? Para pera lang. Kung sa seagoing vessel, meron pa silang 2 years experience with oil chemical, mga ganyan. Tapos, OS, 1 year experience, 2 years experience, sa oil chemical tanker, ganyan. Dito naman po, may nakakapasok nga rito, galing gali. Tapos, may nakapasok na walang experience sa barko. Kasi, tuturuan ka naman dito, sir. Depende rin sa backer mo. Backer naman yan. Kahit saan naman yan. Kung malakas backer mo, pasok ka agad dyan. Tayo, mahina tayo. Kaya wala tayo mapasok na ganun Simpleng tao lang tayo Dito, sir, tuturuan ka naman dito kung paano magtali. Kailangan lang mag-focus ka, lalo sa tali, ganyan. Kasi yan ang importante rito. Lalo sa mga lock. Siyempre, kailangan mong safety doon. Yeah. Sana nakatulong konti. O mayabangan yung iba. Oy, nagyayabang Tip lang to, tip. Bye-bye.